pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Magandang araw po sa inyong lahat at isa na naman pong araw na tayo ay magse-celebrate ng kagalingan ng Pilipino dito po sa ating palatuntunang Ehemplo. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, at tulad ng dati, ako po'y nagpapasalamat na kayo po ay maayos at nasasamahan niyo po kami saan man kayong parte ng ating mundo. At maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik, yung mga nakikinig po over the radio sa 702 DZAS, sa 1233 DYVS, 1062 DXKI, sa 1143 DZMR, sa 103.3 FM The New J Radio, at siyempre sa 106.3 DZRK Radio Kapit Bisig dyan po sa Quezon, Palawan. At yun naman pong mga sumasama sa atin through the internet sa febc.ph o di kaya naman sa ating 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook Live. Nako, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at gayon din yung mga nandoon sa ating YouTube channel. No, mayroon po mga nanonood dyan. At yun din pong mga nandoon sa ating FEBC PH stream. By the way, pwede nyo na pong ma-download yan sa mga iOS devices, sa inyong mga Apple phones, sa mga iPhones nyo. At gayon din siyempre sa ating Android. Download nyo lang para lahat po ng mga stasyon ng FEBC ay maaari ninyong matunghayan. At siyempre ma-enjoy nyo rin yung ating programang Ehemplo. At kaya nga po maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Sa araw po natin ngayon, abay isang kilala pong organisasyon. Ito naman po sa larangan ng kalikasan ang ating bibigyang pansin. Ako, napakagaling po nitong grupong ito at banggitin ko lang po, kilala nyo na po, ito po yung Haribon Foundation. No, yan pong kauna-unahan nating sabihin na nating environmental group na tumutulong po dito sa Pilipinas at sila po ay magbibigay pakilala sa atin para malaman natin kung nasa na po ba ang Haribon at ano ang kanilang ginagawa sa pamamagitan po ng kanilang training specialist si Miss Kathleen Zambas at gayon din si Kitty Amante Gamboa ang kanilang media and communications head. And so we will appreciate their time right now. Ang Haribon Foundation po para po sa ating mga tagapakinig dito sa Pilipinas, sabi ko nga po ay pioneer po sila sa environmental awareness, no? At ang kanila pong advokasya ay yung biodiversity conversion at empowering communities and applying multidisciplinary approaches for the care of the environment. So talaga pong nandoon yung kanilang pagmumulat sa mata ng mga kapilipino po natin at patungkol sa environment. Kasi marami po, lalong-lalo na po yung mga katutubo natin, sila po ang natatamaan po ng kawalang malay natin sa environment at sila yung nahihirapan. Alam niyo naman po kagaya ng mga mining companies na naglalabas ng mga tailings nila, yung kanilang mga dumi, naapektuhan po yung mga farmlands, yung mga ecosystem natin. At gayon din po yung mga pumapatay ng ating mga kahayupan dito sa Pilipinas na mga rare, no, na mga hayop at mga tanim na sayang. They were founded in 1972 at ang pangalan po nila, alam naman po natin, Haribon, galing po dun sa Haring Ibon or King of Birds, ang ating Philippine Eagle na ngayon po ay nasa endangered species. Alam niyo po ba na sa buong Pilipinas po there are only 400 couples
So halos parang 800 birds na lang ng ating Philippine eagle. Endangered. Nasa ano po yan? Nasa, pagka po ganun na yung bilang, sobrang konti na lang, pwedeng mawala. At alam naman po natin na yung isa pong grown in captivity na pinakawalan, na nabaril pa. Kaya yan po ang isa na kailangan nating pangalagaan. After all, ano po ba yung Philippine eagle? National eagle po natin yan, national bird. Pagkatapos 400 magkatuwang na lang ang naririyan. So over 4 decades, ang Haribon po has promoted the integrity of the Philippine ecosystem. Gusto nila balanse at sila rin po ang nagtataguyod ng mga mabubuting gawain at yung kanilang mga policy advocacies na ilinalaban sa ating pamahalaan. Sila po ay may 4 na haligi ang Haribon. Yung pong conserving sites and habitats, so pangangalaga ng likas na tirahan ng ating mga hayop dito sa Pilipinas, yung saving species o yung iligtas sa mga uri ng hayop at halaman, at empowering people, bigyang lakas sa mga mamamayan, at encouraging sustainability, hikayatin po ang pagpapanatili ng ating kalikasan. At ngayon po, mga projects po nila, siyempre yung forest restoration or reforestation, kasi nga po yan po yung tinitirhan po yan ng mga biodiversity. Diyan po nagsisimula. At hindi lamang po dun sa lupa, kung hindi rin sa tubig. Marami na po tayong mga corals na namamatay na kailangan ding alagaan. So forest governance, biodiversity education, women empowerment, species awareness, yung iba't ibang klaseng mga hayop. So maganda po ang ating pag-uusapan ngayon, at sana po ito'y makapagbigay ng kaalaman sa atin, lalong-lalo na sa larangan ng kalikasan. So wag po kayong aalis dahil pag-uusapan po natin ang Haribon Foundation kasama si Ms. Kathleen Zambas at si Ms. Kitty Amante Gamboa dito lamang sa ating palatuntunang Ehemplo. Sumasahimpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Sumasahimpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Magandang araw po muli at sa ating pagbabalik ay patuloy po tayo dito sa ating palatuntunang ehemplo. Ako pa rin po ang inyong lingkod, si Dan Andrew. At sa pagkakataon pong ito, simulan na po natin ang ating pakikipagkwentuhan sa Haribon Foundation, ang ating ehemplo sa araw na ito. At they are represented right now by yung kanilang training specialist, si Kathleen Zambas, and si Miss Kitty Amante Gamboa naman, ang kanilang Media and Communications Head. Siguro, ladies, simulan ko muna para bigyan naman kayo ng pagkakataon na bumati naman. Ayan, bati muna kayo. Ayan, magandang araw po sa lahat ng nanonood at nakikinig.
sa atin na ngayon. So kami po ay galing sa Haribon Foundation at sigurado po kaming nakikinig at nanonood yung mga kasamahan po namin sa Haribon Foundation na very supportive at gayon din po mga kasamahan po namin sa environmental sector. So magandang araw po sa inyong lahat at lagi po namin ito sinasabi, isang makakalikasang araw. Okay, yan. Kathleen. Hello, magandang araw po sa ating lahat, Sir Dan. Magandang araw, hi Kitty. At sa atin po namang mga kasama at nakikinig at nanonood, magandang araw po. So, kagaya ni Kitty, no, kukumustahin ko na din yung mga nanonood nating mga kasamahan sa local communities na ating mga katrabaho, yung mga kabataan at yung ating mga leaders. Yan, Salamat po. Nako, thank you very much. At siguro simulan natin, simulan ko kay Kitty, no? Kitty, you started in 1972. Bigyan mo nga ng pagkakataon yung mga tagapakinig natin na malaman nila ano ang situation na nagsimula ang Haribon Foundation. Kasi pagkaiisipin natin yung dito, lalo na dito sa Pilipinas, yung awareness patungkol sa ating kalikasan ay parang 72, parang masyadong maaga eh. Kadalasan iniisip natin yung mga environmental awareness started maybe late 80s, 90s dito. Pero kayo, pioneer. Kaya nga pioneer ang ang Haribon Foundation. So ano ang nag-udyok na magsimula ang Haribon Foundation? Nako, napakaganda po ng sinabi nyo, no, Sir Dan. So you said pioneer at sabi nyo po, it's really before the 80s pa na nagsimula. And that's true, no? So yun po, that's what we really pride ourselves in. Ang Haribon Foundation po ay, it's the first environmental organization. And in the 70s, kami po ay nagsimula bilang isang maliit lang na bird watching group. Hanggang ngayon po ang Haribon ay isa pa ring membership organization. So nung nagsimula po ito ay at sa pangangailangan na protektahan ang ating Philippine Eagle. So ang Haribon Foundation po ay mula sa dalawang salita, Haring Ibon or the King of Birds. And we know na ito po ay ang ating majestic na Philippine Eagle. So nagsimula po yan ng isang maliit na grupo sa pagpoprotekta ng Philippine Eagle at lumago ng lumago kasi nung panahon po yun nakita na natin kung gaano kakonektado ang sinasabi po nating biodiversity or ang buo nating kalikasan, ang lahat ng buhay sa ating paligid, no? So nagsimula tayo sa isang ibon, sa Philippine Eagle at naisipan na importante na para sila ay maprotektahan, kailangan maprotektahan ang kanilang tahanan, which is of course our Philippine forest. At from the 70s to the 80s, 90s, lumago at nagkaroon ng iba't ibang mga proyekto na not just for the forest, nagkaroon na rin para sa mga karagatan. So we have marine protection. At lahat ng ito po sa aming experience, sa aming napakatagal na karanasan, ang isa sa nakita po namin ay ang importansya ng pagtatrabaho kasama ng mga komunidad. Lalong-lalo na po yung mga indigenous peoples and local communities na malapit na nakatira sa mga lugar na ito. Kasi dahil kadalasan ang talagang unang natatamaan nung sakit ng hindi pagangalaga ng environment ay yung ding mga doong nakatira, hindi lang naman yung mga hayop at yung mga halaman pati yung mga taong nakatira doon na apektado. Ngayon, the fact na lalong-lalo na dun sa mga katutubo kasi if we're looking at yung ating natural resources, Kathleen, in terms of the training, no, kasi kung ikaw yung training specialist, ano ang mga hakbanging ginagawa ngayon o kahit na nung simula pa lang para ma-educate din unang-una, so simulan ko muna doon sa pinakamalapit, yung mga indigenous peoples na apektado. Paano silang naabot ng Haribon Foundation? Unang-una po, meron po kami mga proyekto na yung ibang proyekto po namin funded ng local funders. Meron din naman po kami mga proyekto na funded ng international funders kagaya ng EU tsaka yung USAID. So dun po sa ating mga projects, kalaki po talaga doon yung capacity building o yung pagpapalakas ng kapasidad ng mga kasamahan natin doon sa komunidad. So isa sa mga gawain doon sa capacity building ay yung mga training activities. So titingnan natin halimbawa doon sa mga IP communities natin, no. So importante kasi tinitingnan kasi natin na importante yung edukasyon
dun sa pag-raise ng awareness kung gaano kahalaga at bakit bang mahalaga na alagaan natin yung ating kalikasan. So sinisimulan natin dun sa mga pag-oorganisa ng ating mga kasamahan dun sa local, yung mga ginagawa nating partners. Tapos nagkakandak tayo or nagsasagawa tayo ng mga trainings kagaya ng kung paano magplano ng mga aktibidad para mas mapaayos yung pagbabantay nila sa kanilang mga natural resources, kagaya din ng kung paano nila gawin yung mga aktibidad, especially dun sa para mas mapalakas pa or yung pag-network. So mga ganun po kaming mga training activities. And especially mention ko na din po ngayon na meron din kaming mga activities na para sa mga kabataan. May mga hinahanda namin dun sa mga activities na yon na yung mga kabataan sila yung susunod na kumbaga papalit dun sa mga nangunguna sa kanilang komunidad ngayon. So sila yun yung paghahanda po namin. Actually nakakatuwa nga kasi at least yung mga kabataan ngayon, sila ngayon yung lalo na yung generation ngayon, sila yung advocacy driven at nakikita nila yung kahalagahan dahil nga maraming mga pagkakasala na ang ginawa nung henerasyon ko, no? kami yung mga kung ano-anong pinaggagawa na dahil kulang nga sa kaalaman. Tapos gusto kong iangat natin, no, palutangin natin, Kitty, kasi malinaw dun sa vision ninyo na ang gusto nyong mangyari, ang bawat tao ay magkaroon ng pagkakaalam o magbago siya, sabing ganon, into a biodiversity champion. At pagka iisipin natin, parang malalim yung biodiversity. Kung hindi, pwedeng sabihin natin na ang bawat tao ay magkaroon ng maging malawak na pagkakaintindi na tayo ay dikit-dikit dito sa gawain ito, na yung puno ay kinakain ng hayop, yung hayop kakainin natin, yung ilog pinagdadaanan ng isda, nakukunin natin ang kabuhayan. So maraming, kaya yun yung pagkakaiba-iba ay nagkakatulong-tulong. Paano nyo ngayon kasi yun yung pinaka-basic na vision ninyo Paano nyo ngayon na itutungtong ito lalong-lalo na sa kaalaman ng mga tao ngayon? Ayun po. So, ang ganda rin po nung analogy na sinabi niyo po, no? So, sa akin, very relevant yan kasi ang aking pong field ay communications. At napaka-importante na mapakita na ang relevance nito. Kaming proyekto sa pag-protekta halimbawa ng Sierra Madre. Pero ako po ay isang kung ano ang relevance niyan sa akin. So, ganun po, isa yun sa challenges na kailangan namin i-take as part of communicating for conservation. So, para po masabi natin na kami po ay nakakatulong sa pag-transform ng ating mga Pilipino into a biodiversity champion, tinutulungan po namin sila na maunawaan kung ano po ba yung sinasabi natin ito na pagkakakonekta. So, in our communication campaigns, for example, minsan it's just visualization. You have to show them na ang tubig na iniinom mo kahit na ikaw ay very privileged, halimbawa na nakatira sa a higher, let's say you're in an urban setting, ito ay nanggagaling sa ating kagubatan. So those things na magbibigay sa kanila ng closer relevance para mas mapalapit sila sa realidad. So isa yon. So kami po, part of our communication campaign, syempre umiiral din po sa amin yung realization na ang mga tao ay nasa iba't ibang phase sila ng pagkakaalam tungkol sa environment. So, importante po yun na malaman, katulad po nung sinabi nyo, may part ng youth group natin na very strong advocates. Yeah. Diba? Meron din naman na mas kailangan pa nating itap, na mas pumapasok dyan ang ating training team na magbibigay ng education. At even in that part of education, iba-ibang phase pa din sila ng pagkakaunawa. So, yun po, ganun po yun. Nagsisimula tayo sa pagbibigay ng kaunawaan sa kanila. Dito sa ganitong effort kasi ang nakikita ko tulad din ng yung parang para malaman nila na ito'y sabihin na nating nagkakatulong-tulong lahat ng efforts na ginagawa natin. Marami like kunwari ito na lang isa nabanggit mo yung tubig marami siguro sa inyo lalo na kayo obviously mas bata naman kayo sa akin at nung panahon namin pwede kaming uminom sa gripo.
diretso sa gripo. At ngayon, tayo lahat naka-bottled water. Di ba? At dahil nga hindi natin naalagaan na maging malinis yung ating tubig na iinumin. Tuloy ngayon, yung plastic ng bote, yun na nagiging problema na parang again, nagkakaroon ng cycle dun sa problema. Now, sa ganung klaseng sitwasyon, nagkaroon na ba ng effort ang Haribon na maipasok itong environmental consciousness sa ating educational system rather na maging isang advokasya lamang? Yan. Sino ang gustong sumagot sa inyo? Yan. Mukhang para kay Kat po yan. Okay, sige, Kathleen, ikaw. So, yun po. Siguro din sisimulan ko, no? Kasi ako din ay isang public school teacher bago ako nag-Haribon. So, basically, hindi talaga siya ganon ka pinalaki sa kumbaga sa curriculum. So na ganito yung environmental education at yung mga educators po ngayon, yun yung nilalaban namin na parang mapasok talaga yung gawing malaking bagay kumbaga yung environmental education na bahagi siya ng kabuuang curriculum. So para din po sa akin yung kumbaga kung ang pag-uusapan natin kung anong effort ni Haribon. So bukod dun sa mga training activities po natin na parang kumbaga informal siya kasi pumupunta tayo sa communities. Meron din po tayong mga initiatives o mga proyekto or programa na kagaya na pumupunta talaga tayo dun sa mismong schools. So may programa tayo kung saan lumilibot tayo sa mga eskwelahan kasama yung ating mga partners or halimbawa, usually namin na pinapartner yung mga corporate partners na gusto nilang mag-ambag din sa kumbaga sa environmental campaign. So kasama sila at mga volunteers nila, pumupunta kami sa mga piling schools, na mga public schools. Tapos doon namin tinuturo yung kumbaga kung gaano kahalaga kung gaano kayaman ang ating biodiversity na kung bakit tayo tinawag na mega diverse country. So yung programa po na yun, yung tinatawag nating Biodiversity on Wheels or BAW, medyo matagal na din yun Nagsimula yun ng 2012. Tapos hanggang ngayon, ginagawa pa siya. And then meron na siya sa Luzon, Visayas at Mindanao. So nung last year nga po, umabot ako ng Mindanao. Tapos nag-conduct kami ng Biodiversity on Wheels program. Kung saan pumunta kami dun sa mga remote area sa Surigao. Doon tinuro kung gaano kahalaga yung biodiversity at kung gaano na yung pagkakaugnay-ugnay ng mga bagay na siguro nandito kayo sa medyo magandang lugar at hindi kayo nandun sa bundok pero yung parang kumbaga yun doon namin pinapasok. So may mga effort po, isa na din yung sinabi ko nga yung BAW. Bukod po doon, meron pa ding mga learning sessions kaming ginagawa na pumupunta din kami or nagkakandak kami ng mga learning activities doon sa mga grupo ng mga kabataan, minsan sa mga activities kung kasama yung mga partner environmental organizations din po namin. Mm-hmm. Ngayon, dun sa ganung effort kasi dahil mukhang there is a push. Nakikita ko na merong kayong ginagawa na pag-push lalong-lalo na sa public schools, no? Pero ito ba gaano ang tanggap? Ang ginagawa niyo ba ay kada eskwela o kayo ay nakikipag-usap sa DepEd para ito'y mas maging sabihin na nating comprehensive, yung buo, pasok lahat. Paano ang tanggap ng pamahalaan sa ganitong klaseng effort? Bali po yung sa BAW kasi para siyang initiative kumbaga with a partner company or a partner organization. So pag pumupunta kami sa isang school, tinitingnan namin or nagpapaalam kami doon sa mismong division office nila. Mm-hmm. Tapos syempre nakita naman nila na yung kumbaga yung aming kung paano namin ibibigay yung aming mga session ay naka-align or naka-line or nasa kasama siya doon sa pwede namin siyang tahiin doon sa curriculum mismo. Mm-hmm. Kaya halimbawa sa science or sa environment, so doon po ako pumapasok at yung aking team sa training and education unit na tinatahi namin yung gusto namin na
yung core message namin, which is yung biodiversity, tinatahi namin doon sa mismong curriculum nila. At ginagawa namin yung through workshops or kung may mas bata pa, storytelling, yung mga ganon. So, tanggap siya ng DepEd kasi po nakita nila na parehas kami ng parehas tayo ng kumbaga layunin. Yes, direction. Ayun. So hindi siya salungat dun sa curriculum nila. Ngayon, dun sa kasi pagka sinabi mong biodiversity, isang magandang malaman din ng mga tagapakinig natin na hindi lang ito forest management, hindi lang ito sa lupa. Kung hindi, pag sinabi mong biodiversity, kasama din dyan yung sa tubig. At pag sa tubig, hindi lang ilog yan, dagat yan. At alam natin yung issues ng mga coral reefs na nasisira na dito, yung ating mga bakawan, no, na marami ring mga iba pang mga creatures na nandoon. Doon ba sa loob ng Haribon, Kitty, meron bang parang mga sabihin na nating Air, Land, and Water Division? Meron bang parang ganyan sa Haribon? Ang ganda pakinggan, parang superhero yung Air, Land, and Water. No? Pero tama po, no? So kami po sa Haribon, meron kaming tinatawag na research na unit kasi we are a science-based na organization din at in our research division, merong mga biologists na may kanya-kanya ring field of expertise. So yung kanina po, halimbawa yung sa forest, actually mangrove po, it's still part of our forest restoration pa din na kampanya, no, na programa. And in terms of our coral reefs of marine protection, so meron din kaming katatapos lang din na programa dito at may humahawak din po dito na na certain personnel, mga biologists at ito po ay in conjunction pa din with the community. So ang importante po na ginagawa namin dito ay ang pagpapalakas ng mga tinatawag nating protected area. So ang protected area, meron po yan na not just sa marine. So for marine, it's called marine protected area. So meron din mga critical habitats na tinatawag for forest. Pag sinabing critical habitats, ito yung mga lugar na hindi pwedeng, na talagang malawak ang protection na binibigay ng LGUs, ng gobyerno dahil dito makikita ang ilang mga biodiversity like buhay ilang like Philippine eagle na kakaunti na lamang. So ibig sabihin na ito ay in danger na rin na maubos. So actually critically endangered, 400 couples. Yes. Oh yes. 400 na lang. Sabi ko nga na magkatuwang. So technically parang 800 birds. Talagang na yun. That's already halos very close to extinction already. 'Di ba? Nakakatakot. Yes. And imagine na kapag po ang Philippine eagle ay nawala sa Pilipinas, ito ay nawala na sa buong mundo. Dahil dito lang siya makikita. At napakasakit kasi yan pa yung kinoconsider natin na national bird. Tapos hindi pa natin maalagaan. It is, no? So at least sa loob ng Haribon, nakikita natin na talagang mayroong mga iba't ibang mga areas na kailangang pagtuunan ng pansin. Now, sa ating pagbabalik, babalangkasin ko yung inyong 4 pillars, no? At para himayin natin kung ano yung ginagawa ng Haribon sa pamamagitan nitong 4 pillars na ito. Kaya po ang kausap po natin ngayon ay si Kitty Amante Gamboa. Siya po ang Media Communications Head ng Haribon at ganoon naman ang training specialist nila ay si Kathleen Zambas. At magpapatuloy po ang ating patuloy na kwentuhan patungkol sa Haribon Foundation dito lamang sa ating palatuntunang Ehemplo. Papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng sambayanan. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap,
beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang ehemplo at kung kayo'y kabubukas pa lamang ng inyong mga gadgets at ng inyong mga transistor radio, kayo po'y nandirito. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew. At sa araw po ngayon, ang ating ehemplo ay ang Haribon Foundation. Kasama po natin si Kathleen Zambas, ang kanilang training specialist, at gayon din si Kitty Amante Gamboa na siyang Media and Communications Head. Siguro, unahin kita at this time, Kitty, kasi gusto kong i-tackle yung kasi meron kayong 4 na haligi, no, na pinanghahawakan ng Haribon. Ito una, pangangalaga sa likas na tirahan, no? Ito yung conserving sites and habitats. Yung pangalawa naman, iligtas sa mga uri ng hayop at halaman, saving the species, na marami ang Pilipinas. Merong bigyang lakas sa mga mamamayan, empowering the people, at hikayatin ang pananatili ng kalikasan or encouraging sustainability dito sa atin. Dun sa 4 na yon na pinanghahawakan ninyo, paano niyong nailalapat? I can understand yung pagtuturo, 'di ba? Yun yung ginagawa nila, Kathleen. Pero ang gusto kong malaman, ano yung mga practical means para itong 4 na ito ay matunghayan ng ating mga Kapilipino? Okay, so yun po, tama po, yung mga minention nyo po ay aming mga 4 pillars, no? Yan po ang pinakatungtungan ng Haribon Foundation sa conservation po na aming ginagawa. So para po ang ating mga kababayan ay mas aktibo na makatulong at makapag-ambag. So dito po sa mga 4 pillars po na ating nabanggit, ang pag-conserve ng sites, saving species, empowering people, at encouraging sustainability, meron po ditong mga nakalakip na mga programa kung saan ang ating pong mga kababayan ay maaaring makatulong, no? Unfortunately, most of these programs are, how can I say, massive gatherings na, di ba, like tree planting activities. Ito po yung yan pa naman yung, mamaya ko pa rin i-reserve yung tanong na kung paano na-apektuhan ng COVID. Sige, tuloy mo muna. Nako po, yun po. It's inevitable dahil tayo po ay tumungtong na po sa ganitong usapan kung paano mas makatulong ang ating mga kababayan. So, originally, yes, as part of our program, meron po tayong mga ganitong mga public engagement na mga activities. So, nabanggit ko po yung pagtatanim ng puno. At ang pagtatanim ng puno for Haribon Foundation, ang binibigyan po namin ng emphasis ay native trees. So, ang tawag po dito ay rainforestation technology. So, we are planting proudly Pinoy na mga native trees. Dahil ito po ang tawag ito, endemic sa Pilipinas. Yes, tama po. Ito po ang makakabuti para sa ating klima, sa ating kalupaan, dahil yung mga invasive na mga tree species, although ito po ay malaki ang maitutulong sa industriya ng the wood industry kasi mabilis tumubo, mas maraming pera, halimbawa, but in the long run, it will become toxic for our soils and eventually for our environment. So yun po, that's just for tree planting. Yung kanina po, maganda na na-mention nyo po yung, sabi nyo po dati na ang tubig, iniinom lang natin direkta from the faucet at naging bottled water, and how do we educate our public on that. So, isa rin po yung coastal cleanup na ginagawa natin. So, maraming contention yan pag sinabing coastal cleanup, ay wala, bumabalik din naman yan, di ba? So, linis, balik. Pero ang gusto po natin dito na bigyang pagpapahalaga or bigyang pansin ang importansya ng awareness na binibigay sa atin noon. So for example, kung kami po ay nagkakaroon ng mga coastal cleanup activities,
at the end of the day, ang nangyayari po sa mga na-engage namin for coastal cleanup, nagkakaroon sila ng start of a lifestyle change, no? That's right. Na maaari nating sabihin. Halimbawa po, one time po nung one of the several times na ako po ay nakasama sa coastal cleanup, may mga nakita kaming shampoo na mga outdated na, alam kong from the 90s pa na shampoo, pero nandoon sa dagat. So we just know na hindi siya natutunaw. Maraming mensahe ang binibigay sa atin ng mga ganitong activities na, yes, of course, when we say plastic waste, we have to go to the source at malawak siya, complex siya na usapin. Pero with these activities, nakapagbibigay tayo ng kaunawaan, nagbibigay tayo ng bagong kaisipan to our public. So those are just some of the activities. Okay. Now, tanong ko na nga, sabi ko nga, paano ngayon kayo naapektuhan ngayon nitong COVID na ito kung hindi ka makapunta sa dagat, hindi ka makapag-dive para maglinis or magtanim ng paano ang ginagawa ninyo in coordination? Kasi I'm very sure mas marami ngayon ng awareness efforts itong ginagawa natin through social interaction sa teleconferencing. So Kathleen, nagkaroon ba ng major na adjustment ang pagbigay ng mensahe ng Haribon sa ganitong pagkakataon? Malaking major adjustment nga po, especially sa training kasi palagi naming katrabaho or palagi kaharap namin yung komunidad. And when we say komunidad, hindi lang sila yung pwede mong puntahan 2 kilometers away from the highway. Sila yung inaakyat namin yung bundok para dun ng isang araw, tapos dun kami nagkakandak ng mga training sessions, ganon. So, malaking pagbabago, knowing na isa sa mga challenges dun is that yung ibang lugar ay walang kuryente. Pangalawa po, yung iba ay hindi pa marunong, hindi pa masyadong kumbaga exposed sa teknolohiya. Pangatlo ay yung iba din ay mas maraming may mga komunidad din kaming hindi masyadong ganun kaangat yung literacy. So kumbaga, masyadong komplikado. Luzon, Visayas, Mindanao din yung site namin. So medyo mas malaking naging challenge na hindi kami makakalipad papunta doon. Kasi kumbaga, alam naman natin na mas maganda yung human-to-human interaction. Especially pagdating sa training. Makikita mo yun, mafe-feel mo yung kumbaga, mas ma-deliver mo ng maayos yung context, yung pagtuturo, mas effective. So ngayon, may mga ginagawa po si Haribon, katuwang yung mga site natin, may mga site offices tayo. So, nagkaroon kami sa training and sa ibang programs namin kung saan kasama yung trainings, nagkaroon kami ng assessment. Assessment kung ano ba talaga ang mas angkop doon sa mismong lugar. Anong mga pamamaraan or mga methodologies or strategies, mga teaching strategies and methodologies, and how we could deliver more effectively. Kasi mas parang sa DepEd lang yan na nagmo-modular ba or gano'n. So we go with the DepEd na we use the blended learning strategy. So when you say blended learning, it comes with pwede siyang maging remote, pwede siyang maging modular, pwede din siyang virtual, ganito. So may mga site po kami kung saan nagde-develop kami ng mga videos kung saan binibigay namin yung mga instructions at pagdating dun sa site, mga local facilitators yung magkakandak. So ayun, isa po yun sa mga pamamaraan namin. Meron din kaming mga webinars. Ayun, may mga webinars kami kung saan siniset namin monthly para naman hindi matigil kumbaga yung awareness raising, lalo na sa panahon na to, na yung pandemya, alam naman natin na kung saan talaga siya nag-uugat, di ba? So, mas lalong ngayon, di ba? Di ba volunteer ko na, baka gusto nyo makipag-partner sa FEBC dahil 12 yung stasyon namin. Pwede kayong gumawa ng programa pan-radyo. Nako po. Pag walang internet, radyo, pwede.
Baka naman pwede niyong pag-ipan, di ba? Maganda yan. Anyway, kasi doon naman ako pupunta yung in terms of cooperation. No? That, dito sa segment na to, 3 bagay yung gusto kong tignan natin at isa-isahin ko. Una, yung pakikipagtulungan sa mga industriya. Kanina sinabi niyo yung mga industry leaders, mga kumpanya na pwedeng tumulong. Pangalawa, gusto kong talakayin naman yung industry versus environment. Kasi nga dahil sabi mo nga, merong gagawa ng bote ng plastic. Ang problema, may kumikita dun sa bote ng plastic, sisirain naman ng environment. So yon. And then yung pang-apat, yung issue ng cost. Ang sinasabi ng iba, mahirap gumamit ng recycled paper, hirap gumamit ng ganito kasi mas magastos kaysa sa yung dati nang nakasanayan. So isa-isahin ko lang. Una, cooperation with organizations. Nung ako ay nagtatrabaho pa sa automotive industry, meron kaming naging project, kung hindi ako nagkakamali, Haribo ng partner namin noon. Yung mga lumang kotse namin, pumunta kami sa lugar na walang mga tawag ito, yung reefs, at para gawing artificial reefs yung mga lumang kotse na linubog namin, ano. So may mga ganong klaseng mga coordination na yung actually pwede mo nang itapon, pwede pa lang magamit for biodiversity, no? Meron bang gaano na kadami ang tumutulong ngayon sa inyo? Siguro si Kitty ang magandang sumagot niya. Nako, sige po. Kasi currently din, meron po akong pina-finalize na annual report. So naalala ko yung listahan niyan. So yun po. In terms of corporate engagement na sa ganito pong aspeto, we have probably less than 100. And some of those, katulad po nung mention ninyo na automotive industries, yes, we have auto industries pa din po na tumutulong sa amin. And mostly, ang partnership po na ito ay from that realization on their part din na they have to offset, halimbawa, their carbon footprint. So yun po. So may mga ganong uri ng mga industriya na they are aware of the environmental impact of their organization, of their company, of the nature of their work. Kung kaya't sila po ay nakikipag-partner sa amin para mas maging sustainable din ang kanilang ginagawa. For example, meron pong isa na toilet paper industry. So alam natin na probably for some perspectives, ito po ay extractive na industry, but it is also good for their part na sila po ay tumutulong sa aming tree planting activities din. So sabi na, toilet paper, they come from trees, recycled paper, ganyan. So you can see that it's more sustainable that way, lalo na kung ganun po ang cooperation na nangyayari. So yun po ang isang magandang example. Sa ganitong situation, iba-ibang iba-ibang mga partners depende dun sa advocacy. Yes po. Yes, tama po. Okay. Now, doon naman sa second, yung industry versus environment, paano natin to tinatahak? I know it's difficult kasi kailangan mo ng kahoy, kailangan pumutol ng puno. Pero sabi mo nga, yung iba may mga kahoy na hindi magandang ipasok dito, mawawala naman ng so yung balance ng logging, reforestation, paano ang nagiging positioning ng Haribon dyan? Okay. So in terms po of positioning, so we have an advocacy team na who's in charge of all the official statements, na kung minsan kami po ay na-interview ng media kung ano po ang aming position on certain issues. But when it comes to really coordinating with specific na mga industries, ang sa amin po ay dun pa rin po pumapasok ang education at maayos na pag-uusap. So halimbawa po meron po kaming mga nilalatag na mga iba't ibang uri ng learning sessions para mas maintindihan nila na okay, so ito ang impact halimbawa ng let's say yung plastic bottles, ganito siya katagal na didecompose. At doon po kami nagsisimula sa ganung klaseng usapan. So mas gusto po namin kasi na ganun yung approach na magkaintindihan muna tayo na we know that you are contributing to the country in this way, pero ganito din ang pwedeng nyong gawin in a more sustainable way. So ganun po ang usapan na ginagawa namin. Bakit kaya marami pa rin or sabihin na natin kakaunti yung nasa government na parang
humikayat din. Kasi I'm very sure Haribon also tries to help to at least lobby and try to sponsor bills, lalong-lalo na sa pamahalaan natin. Ang alam ko, si Senator Loren Legarda, isa yan sa mga environmental champions natin. At ang pumanaw na Gina Lopez, no, na nakakapanghinayang sapagkat kakaunti lang talaga yung nagpo-protect largely to the protecting the environment rather than protecting big business. So I think paano yung meron ba tayong, kasi hindi lang pwedeng edukasyon yun di ba? So ano That's ang true. practical effort na ginagawa ngayon? Okay. So in terms of that po, in terms of sustainability, importante na ito ay institutionalized. Hindi po ba? Na, especially at the policy level. So kami rin po ay bukod sa pagsusulong ng mga statements, meron po talaga kaming mga sinusulong na mga batas. At isa na dito yung Sustainable Forest Management Bill. Dati po ito ay tinatawag na Forest Resources Bill. So matagal na po ito. Tama po kayo na ito po hindi pa napapasat at matagal na siyang nakabinbin, nakailang sessions na rin po, nakailang administrasyon na din at nandito pa rin po tayo. So where lies the problem? Kulang pa rin po ang suporta. At least that's how I see it, na kahit gaano kalaki po ang nagiging suporta at for example at the level of the public, minsan kailangan pa rin ng mas probably the higher level of support. Yun po ang mas kailangan pa rin po. Siguro the support will come pagka lumubog na yung batasan sa Quezon City, binahana. Parang medyo talagang I understand yung difficulty. Now siguro kay Kathleen, what is the parang kasi sabi nyo nga mga bata ang inaabot ninyo, no? How are you able to sustain that message sa mga kabataan ngayon? Sa amin din naman po, like yung mga kabataan naman kasi is tinitingnan na lang, binibigay namin yung pagkakumbaga, yung mensahe namin is ito yung natin, ito yung yaman natin So importante na pangalagaan natin. So kasi hindi naman namin ma-describe sa kanila ganito yung complexity ng politics and all, ganyan ka-complex. Pero kami sinisimulan namin doon sa simple. Ano yung pwede mong gawin sa edad mo? Ano yung pwede mong gawin sa abot ng mga kakaya mo? So kami ay yung reach kasi namin from lower to highest to high level na hanggang sa youth, hanggang sa syempre mga matatanda na hanggang sa ganun. So yun yung tinitingnan namin na hindi porket hindi ka pa nakatapos ng elementarya o hindi porket 6 years old ka pa lang wala kang magagawa. So meron at malaking tulong 'yon kasi yun nga gaya ng aming mission is to transform every individual into a biodiversity champion at napakalaking kumbaga contribution sa pagta-transform noon kung magsisimula siya at the younger age. So yun bibit-bitin niya 'yon hanggang sa paglaki niya. So hindi lang on her own or on his own, pero kasama doon yung mga pwede niyang ma-impluwensyahan, yung mga makikilala pa niya na in the long run or mai-impluwensyahan niya. And especially kung naging impactful yon sa kanya. Yung isang session na parang simple lang, parang storytelling lang, pero hindi natin alam yung impact doon sa kanya. At marahil, pwede niyang dalhin yun at mabitbit hanggang sa paglaki niya. Speaking of impact, yung sustainability nung what do you call this, nung message na yon, in terms of sustainability na very quickly lang bago matapos yung ating segment, yung bang pinupush natin sa buong bansa ngayon na yung recycle, reuse, ipaghiwa-hiwalayin yung mga bote sa plastic, sa nabubulok, is it taking effect sa inyong palagay? Very quickly. Kitty? O Kathleen, go ahead. Si Kat po muna. Si Kat. Para sa akin, every small steps counts talaga when it comes to our environment kasi napaka-complex at napakalaki niya.
Siguro lang kailangan kasi na importante din nating malaman na nandun yun sa attitude and behavior ng tao talaga. So kung palagi lang na yung gobyerno or yung mismong yung lokal na pamahalaan natin nagsasabing, dapat mag-recycle, mag-reuse, ang ganyan-ganyan. Pero kung hindi talaga siya magsisimula sa sarili, yung sa tao mismo, medyo hindi natin makikita na magkakaroon ng effect yung mga ganong klaseng programa in the shortest span of time. Kasi as much as possible, dapat gusto natin na maging epektibo na yung mga ginagawa natin as soon as possible kasi kailangan natin maghabol ng time, di ba? That's right. Especially ngayon, di ba? So yan po, yung sa akin. Kitty? Yes po. Sa akin din po, ang naiisip ko rin po dyan, if anything, ang pinakamalaking naapektuhan po niyan ay ang kamalayan ng tao. So halimbawa po dun sa dati ko pong tinitirhan, meron pong ang pagkolekta ng basura ay pag Tuesday ay nabubulok, 'di ba? Ganun na po ngayon. Tapos pag Thursday hindi nabubulok. Dati po hindi ganon at all. Pero ito po ay nagbigay ng pagbabago sa ating kamalayan na kapag tayo ay nag-iipon halimbawa for Thursday na hindi nabubulok, nalalaman natin kung ano yung mga hindi nabubulok. So ito pala ang mga uri ng basura na kailangan ay mas hindi ko kinukonsumo or mas dapat konti ang meron ako dahil hindi sila nabubulok. So yun po, from that start ay malaki na po ang maibibigay. So in effect, at least nagiging part na nung sistema. Unti-unti. Yes. Well, sabi nga nila, little by little will do the trick. No? Paunti-unti, aabot din tayo dyan. Nako, ang patuloy po nating kausap ngayon ay ang Haribon Foundation, ang kanilang Media and Communications Head, si Kitty Amante Gamboa at si Kathleen Zambas, ang kanilang training specialist. Sa ating pagbabalik, yung mga huling sandali na lang po, pagka po pala environment ang usapan, kulang na kulang po ang oras natin. Ano? Kaya't pagbalik po natin, tuloy po natin ang kwentuhan with Haribon Foundation dito po sa ating palatuntunang Ehemplo. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang ehemplo at ngayon po ay patuloy po nating kinakausap ang Haribon Foundation. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew. At paalala lang po sa ating mga tagapakinig, kung kayo po ay may mga kakilalang ganitong mga organizations tulad ng Haribon na nagtataas ng galing ng Pilipino para pangalagaan ang yaman natin dito sa Pilipinas, give us a word dyan po sa Facebook Live. Meron pong dyan, comments, pwede po kayo mag-post o di kaya naman i-text nyo kami sa 0917-572-1754 o kaya mag-email po sa amin sa dzasinfo@febc.ph. Ngayon, siguro simulan ko ngayon kay Kitty. Kitty, sa pagtatapos natin, alam natin na
maraming mga tao ang nag-iisip ng environment, at kami bilang isang Christian organization, bilang isang naniniwala na ang Panginoon ang siyang nagbigay ng lahat nitong nilikha niya sa atin na kailangang pangalagaan, kasi nga ang sabi sa atin be good stewards nitong mga binigay sa atin. Ano ang may iwan ninyong mensahe para sa mga organizations na hindi naman necessarily environmental organization, kasi kung Haribon talagang yan ang consciousness nyo, pero if it is a business organization, if it is a civic organization, paano ba sila magiging ehemplo naman sa larangan ng pagtaguyod ng ating kalikasan? Opo. So salamat po muli, no, Sir Dan. Para po dito sa panghuling ang pananalita, sa huling segment po na ito, ang masasabi ko po ay isa po to sa mga principles ng environment and ng biodiversity, kung saan ang sinasabi po natin ay tayo lahat ay magkakaugnay, no? So, kung ako po halimbawa isang small business or I'm a big business, maganda po na yun ay nasa aking kamalayan at aking ma-realize na ang pagkakaugnay-ugnay nating lahat, not just one industry, at kung paano tayo lahat nag-work together as a whole, no? So, kami po ay hinihikayat po namin ang iba't ibang industriya na maging environmentally conscious. At ito po ay it's a message of stewardship, no? Kung paano po natin talaga pinapahalagahan kung ano ang meron tayo at paano pa natin ito mapagyayaman. At we are glad to say na may mga ganito din na mga business organizations, mga na tumutulong at nakikipag-partner din po, especially with Haribon Foundation, na alam po nila na ang kanilang mga kanya-kanya din na mga businesses ay hindi rin magiging sustainable o magtatagal talaga kung hindi nila bibigyang pansin ang ating kalikasan. So, sana mas marami po pong mga businesses ang maging ganun po ang kamalayan, ang kaisipan, at sumama sa ganitong klaseng crusade. Mm-hmm. Sana when they start thinking of a business o habang narinig na nila para pagpatuloy yung business, dapat kasama na kaagad yung environment. Paano waste disposal, etc. Kasama na dapat yun, no? Ngayon, kay Kathleen naman, ano naman ang mensahe natin sa mga kabataan para sila ay magpatuloy na maging environmental champion, biodiversity champion, o ipaglaban yung ating kalikasan, dahil pag hindi natin pinaglaban yon, tayo rin ang maapektuhan. Salamat, Sir Dan, no? So, para sa huling segment natin, kumbaga para sa akin, yung tao ay parte ng kalikasan. So hindi siya magiging kalikasan kung walang tao. We are the environment. Yes, tapos parte siya ng kumbaga ng principles of environment. Yung panghuli doon is humans are the steward of the earth. So tayo talaga, nasa atin yung kumbaga nasa kamay natin yung pag-aalaga ng kung anong meron tayo, anong binigay sa atin ng Diyos, no? Tapos sa kabataan naman po, sino ba ang sasalo ng mga to in the long run? Tayo, yung mga kabataan, yung mga susunod na henerasyon. Sa mga kaya natin sila prepare o kaya natin sila hinahanda sa ngayon, kasi pagdating sa hinaharap, sila din yung kumbaga sila yung mamamahala ng kung ano man yung pinamana ng mga matatanda o natin ngayon, sa henerasyon natin ngayon. So, importante na sa murang edad ay malaman na natin na mahalaga ka at malaki yung maitutulong mo. Wala yan sa kung saan ka galing, wala yan sa kung anong grade level ka o kung gaano ka galing sa math or sa kung ano man. Nandun yan sa dedikasyon at sa kumbaga determinasyon mong makatulong at maging ehemplo mismo kahit sa isang tao man lang or kahit sa pamilya mo. Mm-hmm. So importante na malaman ng mga kabataan 'yon. At most importantly, no, yung mga tayo, yung henerasyon natin ngayon, ginagawa natin yung pagkukonserba ngayon. Yung henerasyon ko mas matanda. Yung sa henerasyon namin ngayon, ginagawa namin yung pagkukonserba kasi hiniram lang namin sa mga kabataan yung mundo ngayon. Mm-hmm. So yun po. Actually, yun yung isang I think napaka-importanting mensahe na environmental care is actually generational .
kailangan magsimula dun sa mga kabataan ngayon at kung ito ay kanilang maitutuloy at maisasabuhay, magiging ganun na sila pagtanda nila. So kasama na yun. Tapos pag sila naman ay naging ganun na, yung mga anak din nila susunod. So actually generational siya eh. Sabi mo nga, kung nagkakaroon na ng kamalayan na Kitty ng paghiwa-hiwalay ng basura, pag lumaki na yung mga bata, ganun na rin ang gagawin nila. At I think eventually, sabi mo nga, 1972 kayo nagsimula, hanggang ngayon lumalaban pa rin. Ano? So marami pa talagang kailangan gawin. Pero tayo ay nagpapasalamat na mayroong Haribon Foundation na nagbibigay mulat pa rin sa bawat isa na itong ating Pilipinas, iisi lamang to. Ito'y napakayaman, biniyayaan tayo ng Panginoon na napakadaming natural resources, napakadaming biodiversity species, at sayang kung mawawala itong gandang ito sa Pilipinas. So Haribon Foundation, mabuhay kayo. Maraming salamat sa time na binigay niyo sa amin, Kathleen and Kitty. Maraming salamat din po. Maaari po ba akong mag-imbita na sila po ay mag-like? Sige naman. Oo, promo. Sige, Kitty. Ayun po. So, inibitahan po namin kayo na mag-like sa aming mga social media accounts. So, we are on Facebook, Instagram, YouTube, and Twitter, at also sa LinkedIn. Hanapin niyo lang po yung at Go Haribon, or just look for Haribon Foundation para po kayo rin po ay makakuha na rin ng mga mensahe tungkol sa environmental conservation from Haribon Foundation. Yan, nako. Maraming salamat. Ang nakausap po natin ay si Kitty Amante Gamboa, ang Media and Communications Head ng Haribon Foundation. Ganun din ang kanilang training specialist, si Kathleen Zambas. Nako, at pati sa inyo, nagpapasalamat kami sa ating mga tagapakinig, mga suki na dito sa Ehemplo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. At tulad nga po ng sabi ko, kung mayroong kayong mga kakilala na nagwawagayway ng galing ng Pilipino, 0917-572-1754, o di kaya po mag-post po kayo, mag-comment po kayo sa ating Facebook page, FEBC Radio o FEBC Radio TV, at gayon din pwede po kayong magpadala ng email sa dzasinfo@febc.ph. Nako, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, na lagi pong nagpapaalala saan man, kailanman, at kahit na sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka. Kaibigan, magandang araw po at mag-ingat po kayong lahat.